Hello, eto na pre yung ano mo. Ito na yung para solid mo. Yung solid na minerge ka na. Tapos dinilit ko yung ibang mga entities mo para mag-start na lang ako sa scratch. Tapos ang reference mo ay dito sa corner. So, paano ba ang discarding maganda rito? So, pwede natin gawin dito ay sa una, gagawin ko muna ng mga patch. So, patches. So, mhm. So, papatches ko muna to. Surface, fill holes, fill all holes. Pati dito sa kabila, fill holes. Tapos dito, pwede natin gamitan pwede natin gamitan ng loop 3D. So, select ka rito, hanggang dito. Tapos, select, ayan, okay. Ganun din dito, mula dito hanggang dito, select mo lang siya. Tapos, okay. Tapos, ganun din sa kabila. Lagyan natin. Ito, hanggang dito. Entities. Ganun, hanggang dito. Minsan, inaabot yung lalo na't pag maraming mga butas at saka inaabot ka ng abutin ka ng isang oras dito. Pangit ng ulitin natin toolpath. Pangit ng roll. Ba't ang pangit? Reselect natin. Pangit ng mula dito hanggang dito ay tapos dito hanggang dito. Pag ganyan ka pangit di ba? Pangit. Baguhin natin ng diskarte, gawin natin ng sweep na lang. Ito sweep. Hanggang dito. Tapos ganun din dito. Tapos select natin to. Tapos to. Ba't ganyan? Ba't ganyan? Tutorials. Kung ayaw talaga, gamitan natin itong kung pangit siya. Punta ka ng model. Ito move. Select natin itong surface na to. Tapos yan. Yan, extend mo lang 0.5. Okay na yan. Diba? Tapos dito rin kahit wireframe na lang yan, simple lang. Loop. Select mo lang to hanggang dito. Ito rin dito. Tapos sa kabila hanggang dito. Okay. Ito ay stainless steel, di ba? So parang blade, parang propeller blade siya, no? So dito, ito yung medyo mahirap. Ito
So, diskarte natin dyan. Maraming diskarte naman pwede kang gawin, pero para sa akin ito, itry mo to. Since sa para solid to, the model, tapos move, ito, select ko to, tapos extend ko lang yan, yan. Importante dyan, magkaroon ng surface, diba? Yan, sa kabila din. Tapos, magkakaroon ng gap dito. Try natin to. Try natin na. Okay. Ganun din sa kabila. Yan. Ngayon, ito na lang. Tatakpan natin. So, lalagyan natin ng curve lines. Ito, ito. Diba? Sa ilalim din. Ito, saka ito. Okay. Ngayon, sa 3D siya. Tapos, trim 2 entities. So, make sure na maseselect mo yung entities ha. Yan. Tulad nan, hindi na-select yung ano. So, para maiwasan yan, ano muna, unshow mo muna. Tapos ito. Tapos, break. Ito, tsaka ito. Ito, tsaka ito. Ngayon, i-lop. I-ano mo natin, flat surface. 2D. Tapos, sa kabila, sa ilalim. Okay. Oops. Sablay. Ulit dito sa flat surface. Okay. Tapos, ilop natin. Yan na. Tapos, so, mayroon na siya. Close na siya. Yan ang importante dyan eh. Kailangan ma-close bago malagyan ng toolpath. Ngayon, pati yung kabila, syempre, lalagyan natin. So, ito top. So, lagyan na rin natin tong ibabaw. Ito, prepared ko to. Tapos, ito, tsaka ito. Yan. Tapos, ngayon, ita-transfer natin sa kabila. So, drop, transform, mirror, select natin yung surface. Ito, tsaka ito sa ilalim. Okay. Okay, tapos, oops, sa y-axis. I-select natin tong center nito. Ayan. Okay. Okay. Yup, hindi na select tong kabila. Select natin pa. Ito, tsaka ito. Center nito. Yan. So, tap. Save ko muna. Baka mawala. Save. Lagi kang practice ang save. Okay. So, let's say natapos mo ang butas nito. Madali lang to contour. So, itulpat natin to per setup.
So, maglalagay ako ng 10 inch muna rito na height. Tapos ituto dito para makagawa ako ng boundary sa taas. Yan, dito. Yep. Up. Ayaw mag-select ah. Ayaw mag-select ang lentek. Wala kasing entities to eh. So, tap, dito. Yan. Di ba? So, tapos meron na ng boundary dyan. Tapos punta tayong toolpath. So, ito base sa ano mo, sa kasi may tools na ako nakita eh. So, rarap mo natin muna ito ng konti. Kasi medyo may malaki rito. Ganun din sa ilalim, di ba? So, wrap natin sa through the area wrap. Tapos, same. Tapos, gawin natin na point 25. Tapos, ayan. Tapos, select natin boundary. Ito. Then, center, outside. Tapos, tools. Gamitin ko to. Yung ginamit mo, di ba? Sabi, ayan, ang gamitin ko toolpath. May radius eh. Ito. Alit ng radius, parang paste mill ah. Well, maganda kung akong gagamit. Pero para sa akin, mas maganda to. Sa ganyan. Filter. Bullnose ako ng ano. Ng 1 inch. 1 inch bullnose. Saan ba? Ito. Ito 1 inch tapos 25 yung radius. Diba? Yan. Para sa akin. Tapos parameters kaya ikaw na bahala. Since na stainless to, sabi, mabagal dapat yan, diba? Ito na. Yung toolpath natin 1 inch tapos may radius na ano. Holder. Yan, mababaw lang naman yan, walang problema. Area wrapping, climb lang. Tapos toolpath natin na 25 tao 60% yung ano, step over. Tapos logical ako na yan. So, tanggalin ko na to. Ito discard ko na lang to. So ikaw na pwedeng mag-play kung paanong gusto mo. Ikaw na bahala mag-discover kung anong mga gagandang toolpath. So, the rest. Yan. Toolpath. Yan. Kung gusto mong bilisan, etc., bahala ka. Next, semi-finish natin. So, gagamitin ko itong half inch mo. So, same ta rin. Ginamit ko lang semi-finish. Iwanan natin 5 tao na 5 tao na wall stack. Tapos, lagyan natin ng boundary ito para hindi na siya balikan. Diba? Hindi na balikan ng toolpath. Kasi mag-extend tayo dyan para makain tong radius. So, select natin to para hindi siya daanan. Tapos, outside, lagyan natin alisin natin to. Lagyan natin ito ng 24. 200 tao lang. Tapos, older. Ito,
35 tao. Step over. Ay, baguhin pala. Finishing pala to. Okay. Gamit raster pero mag-iiwan tayo ng 5 tao, di ba? Yung mga outside. Okay. Step over are 35 para mabilis. Pero kung ano yung gamit mo, ikaw na bahala. Okay. Toolpath. Oops. Ayaw ko ng ganyan toolpath. Lagyan natin, gawin natin zigzag. Tapos 90 degree. Yung position ng ano niya. Diba? Ayan. Diba? Ito, lagyan natin ng 21 1,500. Okay. So, zero na lang natin. Mas maigi pa. Maigi pang zero. So, yan. Iniwasan naman yun eh. Lagyan natin ng 5,000 na nga. Yan. Teka. Hindi ko gusto to. So, may problema tayo rito. Nag-overlap yung ano niya. Nag-overlap. So, ayusin natin to. So, mas maigi, gawan lang natin ng sarili to. Nag-overlap. Huwag na nating i-mirror. So, lalagyan natin ng entities to. Ganun din. Entities. So, tapos i-hide natin na ulit yung ano. Tapos trim. Pwede naman siyang ganyan. Tapos para lap. Diba? Ganun din dito. Ito, tsaka ito. Yun lang. Sige, takpan na natin to para kompleto. Okay, stop. So, reselect natin yung sa toolpath. Ganun din dito.
Tapos ito, lalagyan natin ng yan. Diba? Ayan. Let's see. Yeah. Ano yan? Yan. Diba? Lumagpas na yung boundary dyan. Diba? Ayan, kung ayaw mo nyan, palitan natin ng smooth, straight. Straight. Yan, straight na. Tapos regenerate na lang natin lahat. Yan. So save, baka malimutan. Finishing, same tools din, gamitan natin ng same tools. Tanggalin mo lang to, tapos okay lang yan. Tapos yan, okay lang yan. Tapos liitan mo yung step over, sabihin natin 15 tao 15 tao para medyo malinis. Gawin natin 30 tao 30 tao. Ayan. Tapos generate, finishing, yan. 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 Siyempre, may maiiwan kang radius dito. Tanggalin natin yung ito. Tanggalin mo rin yan. 0. Tapos, go. Yan. Lalim dito eh, di ba? So may maiwan ka dyan na malaking radius. So kung importante yan, daanan mo siya, lagyan natin siya ng toolpath para matanggal yung radius. So lagyan natin ng, let's say na ball na 1/4 or 1/8. Sabihin na natin 1/4, diba? 1/4. Tapos stocks, wrapping, ito ay 1, tapos 0.25 yung radius ng huling ano niya. Tapos lilitan natin, gawin natin ng 7 tao 6 tao 6 tao. Kung nabahala sa parameters ulit ng tools, tapos to gawin natin 10 tao lang. Yan. Tapos the rest, let's see, zigzag. Yan. Pero pag hindi mo gusto yung ganyang ano, tingnan ko nga. So hindi natin to gusto. Pag ganyan, mag-separate ka na ng boundary dyan. So gawin natin 12 2D, tapos ano mo siya, gawa na siya ng sariling boundary. Ito rin, dito rin. Yung boundary pala natin ano na, kita no, hindi ganun ka ano.
bagong boundary. Ito rin. Boundary ay binago ko. Binago ko lang yung boundary niya, ha? Kasi nga hindi maganda yung una nating gawang ano. Kaya double check mo lagi kasi pag natira mo yan, nagawan mo ng program tapos mayroon ka pang palang mali. Sayang yung pinag-umpisa mo na. Ito yung rest pass ngayon na ginawa natin ng another boundary. Lagyan natin ng separate na boundary para yun lang yung tutulpatan niya. Okay, yeah, regenerate. Yan. Yan. Finishing tapos semi-finish. Ayan. Diba? Malit na. Malit na radius. Pero parang mali yung stocks na ginamit ko. Dapat pala 0.5 lang to. Tapos 25. Okay. Yan. Oops, error daw. Isa pa. Oops, error daw. Ba't mali? Ano bang? Tama naman, half 8. 6 daw. Ano, 0.6 tapos 0.3. Yan. Okay. Yan na. Yung tulpat. Yan ang overlap. Okay. Make sure na yan. Yung tulpat mo dyan. Diba? Yan. Lulusot. Pag may tanong ka pa, ano mo lang ako, message mo lang ako. So, second setup, ganun lang din sa second setup. I-rotate mo lang yung block. Rotate mo lang yung block. Tapos, yun, gana, sundin mo lang yung, ispalta mo lang yung entities niya. So, sa halos, same lang naman ang entities niya eh. Sundin mo lang yung contour na ano, itong entities, boundary. Tapos, ganun din. Ganun lang din. Eto, matitira to ng wire cut, hindi matitira na CNC to na. Magagawan mo to ng butas, contour lang yan. Pero ito, ganun din, contour. Pero kung ito, hindi mo pa kabisado, sabihan mo ako. So, inuna ko lang to ano, para mabilis sa ano, sa video. Separate na lang natin kung halimbawa ito, lito ka pa rito sa paggawa ng contour. Diba? So, yan. Yung basic na raster ang gamit ko. Tapos sa area wrapping. Tapos may rest pass para yung radius ay maliit. Kung gusto mo pang mas maliit, baba mo pa hanggang lumiit. Make sure lang na siyempre ano rito. Yung tools mo make sure na yung tools mo walang ano rito, hindi sasabit. Hindi yan Yan. 'Di ba? So save ko. Save. Stocks. Tingnan ko nga stocks. Okay, stocks. Tapos try natin na i-verify. Sana wag mag-crash. Simulation natin. Tingnan lang natin kung gagana. Yun ang problema. Kasi pag gantong educational purpose, minsan yun nga nag-error. So, hindi natin magagamit yung simulation niya.
Yan na, nag-crash na. So, ganun na ha. Ganun na lang po. Pag ano, may tanong ka, ano mo na lang sa akin, i-message mo na lang sa akin. Okay, bye-bye.